Saint Digong. Diba? Ito, sunod mga kababayan. Ano nga ba yung sunod, Ken? Nako, ito pa. Bukod sa kakaharapin ni Digong na 300 ka-witness na gustong lumahok laban sa kanya sa ICC. Ito na. Dagdag problema na naman ni Digong. Ano na naman yun, Ken? Puro na lang Digong. Mas maganda mag-content ng Digong eh. Bakit? Maraming nasasaktan. Kasi alam nyo kung bakit? Maraming bobo eh. Yeah? Tignan nyo mga kababayan. Panibagong problema ni Digong. Ano na naman ito? Ito po, nakalap ko lang mga kababayan mula sa Rappler. Ito po ha, kita nyo. Sino po ito? Diba si Eduardo Asierto yan? Si Eduardo Asierto, yan po yung nagsalita sa Quad Committee hearing na ipapatay daw ni Digong at nagtago na naka-witness at nabulilyaso yung pagkagiging kaibigan ni Digong kay Michael Yang dahil dun sa shabu-shabu kimi-kimirot. Dahil daw sa bawal na gamot. Alam nyo kung bakit mga kababayan, si Eduardo Asierto. Pag ibaba ko yan mga kababayan, ito, ilagay ko sa likod ha para mabasa po ninyo. Ayan. Pag ibaba ko po yan, nakalagay po dyan, ex-police who exposed Michael Yang's drug ties willing to testify before ICC. Nako po mga kababayan. Ayan na po, panibagong problema na naman. And kay Juju Balls, ayan, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Kita nyo mga kababayan, ito na. Alam nyo, mga kababayan, si Digong, ang problema niya doon, yung pagpatay lang. Crimes against humanity, torture, rape. Yan po yung kaso ni Digong sa ICC. Ngayon mga kababayan, itong si Eduardo Asierto, according sa Rappler, handa din daw pong mag-testify or mag-testimony na si Digong ay may kinalaman sa droga at connection kay Michael Yang na drug lord. Naku, madadagdagan nito. Mga kababayan, hindi lang po si Digong ang kauna-unahang nangyari sa ganito. Una na pong nangyari dyan si Pablo Escobar. Kilala nyo si Pablo Escobar, mga kababayan? Si Pablo Escobar ay isa din pong drug lords. Magaling pagdating sa mga kontrabando, yung mga shipment, yung mga smuggling sa droga. Si Pablo Escobar. Ngayon, si Digong. Si Digong po ang Pablo Escobar ng Asia. Dagdag na naman po ito mga kababayan. Ito po ang sabi ng Rappler patungkol kay Eduardo Asierto. Si Eduardo Asierto po ang isa sa kaibigan ni Jimmy Guban na nakadiskubre sa kanilang drug smuggling na kung saan imbis na ipakulong yung mga nahuli nila, sila yung pinakulong ni Digong. Kasi takot si Digong na malaman ang koneksyon niya doon kay Michael Yang, Kenneth Dong, Peter Lim, Sammy Uy, at iba pa na mga drug lords. Nako po, ito na. Exclusive, according sa Rappler. Panibagong problema ni Digong ito, madadagdag ito sa ICC. Maniwala kayo sa akin. Kung papayagan ng ICC to na magtestimony si Eduardo Asierto na hindi lang war on drugs at konektado si Digong sa droga kay Michael Yang, good luck. Panibago ito. So ito po, I'm more than willing to be interviewed as long as there will be justice and of course, Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa would be arrested. Arcieto tells Rappler. Nako po, eto na, mga kababayan. After self-confessed Davao Death Squad DDS member Arturo Las Cañas and another former cop is willing to testify before the International Criminal Court or ICC to pin former President Rodrigo Duterte and his allies. Nako po, handa daw si Eduardo Asierto na mag-testify na sangkot si Digong kay Michael Yang sa drugs, pati si Bato at si Bongo. Patay kang bata ka. So ito yung sunod. I'm more than willing because Las Cañas has a statement that I can collaborate
corroborate. I'm more than willing as long as there will be justice, and of course Duterte, Senator Bongo, Bato de la Rosa would be arrested. Former anti-drug cop Eduardo Asierto said in Filipino during an exclusive interview with Rappler that was aired early August. Nako po, they should be arrested, they should be held accountable so no one will follow suit. Ayan, ito pa. Asierto was the cop who presented documents detailing the alleged link of Michael Yang, Duterte's former economic advisor, and another Chinese, Alan Lim, to illegal. Nako po. The former cop said he wanted Duterte to know about Yang and Lim as then President might not even have been aware of the alleged illegal drug link of two men. Nako. However, Asierto later said that Duterte and the Philippine National Police or PNP, which was leading the drug war, at the time ignored his shared intel. Nako, inignore daw itong isinare daw ni Eduardo Asierto patungkol sa kanyang nalaman na si Michael Yang pala ang nasa likod ng mga drug smuggling at si Lim. Ngunit mga kababayan, nagtaka itong si Eduardo Asierto na kung bakit hindi ba daw ito alam ni Digong pero kalaunan ay hinanting daw siya. Bakit siya hinanting? Gusto nga niyang ipaalam patungkol sa sikreto ni Michael Yang kasi nga economic advisor daw ito ni Digong. Economic advisor, nalaman ni Asierto na may connection sa drug smuggling, pinapahunting ngayon si Asierto ni Digong. Bakit? Kasi mabubutasan ang kanyang economic advisor na si Michael Yang. Potang inang yan. Ngayon mga kababayan, willing mag-testify. Madadagdag ito sa ICC. Nako po. So, at present, the International Criminal Court, ICC, is proving the killings under the drug war and crimes allegedly committed by the Davao Death Squad. This is the proof that Asierto wants to take in part. The ICC prosecutor had recently requested to speak with the Philippine official who were described as under suspension. Nako po, ito pa. Former Senator Antonio Trillanes IV, Duterte's nemesis, had published a confidential document from the ICC office to the prosecutor naming 5 cops who included De La Rosa. Patay kang bata ka. So kung si Davao Death Squad daw Arturo Las Cañas at si Edgar Matubato, handa din daw si Eduardo Asierto na prove that Asierto want to take part in ICC. Patay kang bata ka. Ayun, Juju Balls. Ayun, maraming salamat sa iyong super chat. Idol, shout out Christian Ditera. Bombahin mo, DDS please. Ayun, mga putang ina yan, Juju Balls. Dapat pa Juju Buhils natin yan eh. Di ba? Nako, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Dagdag na naman ito, imbis na ang kaso niya pagpatay. Ngayon madadagdagan. Ang kaso niya, droga. Putang ina. Magiging Pablo Escobar talaga si Digong nito, mga kababayan. Ang tanging kalayaan lang ni Pablo Escobar, kamatayan. Malalaya lang to si Digong pag namatay. Nalala nyo naman si Pablo Escobar, ano bang panghuli? Panoorin nyo sa Netflix. Pablo Escobar. Ako na mismo, prinumot ko na. I-search ninyo sa Netflix ang kwento ni Pablo Escobar. Kung paano siya pumunta ng Ecuador, kukuha ng droga, ilagay sa gulong ng sasakyan, lagay sa compartment, tapos minsan ilalagay nila sa gulong ng sasakyan na mismong gumugulong, umiikot. Ganon sila para makapag-smuggle lang ng droga. Ganon po sila. Ngayon, natapos ang buhay ni Pablo Escobar, kamatayan. Ganon din mangyari kay Digong. So ito na nga mga kababayan, nakasaad dito na handa daw po si Eduardo Asierto na take in part sa ICC. Magsalita din daw po siya patungkol sa pagkalink ni Digong sa droga ni Michael Yang. Nako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kapag si Antonio Trillanes na magsalita, lahat-lahat na yan.
Kung ako pasabihin, si Senator Antonio Trillanes, no? Ano yan yan yung umaalis na kailangan sobra ang bala mo kaysa magkulang. Yan yung sundalo na kapag pumasok sa gera na sinisigurado na ang bala ay sobra pa kaysa magkulang. Nako po, Leslie lang malakas, mega love shout out. Ma'am Brida Barton, Ma'am Cheryl Andres, mega love shout out po. So, kita nyo po mga kababayan, saan na kaya si si Michael Yang, Sir Ken? Nako, Ma'am Melodia Espino, yun lang ang tanong. Kung saan si Michael Yang ngayon kasi hindi naman natin kilala. Tanong po natin kaya minsan kay Digong. Kasi sila lang naman magkakaibigan. Kaya only in the Philippines lang po yan mga kababayan sa mga hindi po nakakaalam. Itong si Michael Yang po ay drug lord. Ngunit sapagkat bagamat mga kababayan, si Michael Yang po ay kinuha po ni Digong at ginawa po niyang economic advisor ng Pilipinas nung panahong siya ay presidente. So, maitanong ko lang mga kababayan, paano po yun nangyari na ang ating economic advisor ay isang Chinese national? Wala man lang maskin isang patak ng dugo na Pilipino. Di ba? Only in the Philippines yan. Kinuhang economic advisor, Chinese national, drug lord pa. Di ba? Only in the Philippines. Tignan nyo. Yan pa nga lang, tanungin ko kayo. Hindi ba karumal-dumal yan? Hindi ba kabastusan sa gobyerno ng Pilipinas yan? Kukuha kang economic advisor, drug lord. Tapos hindi pa Pinoy? Pure Chinese pa? Kaya kung magtaka kayo, ngayon, kamakailan lang, kaninang balita, isang Chinese national na miki ng dokumento, nagpapanggap na Pinoy, di ba, nahuli sa NAIA? Dahil kay Digong yung mga ganyan. Kasi bakit? Ginawa niyang legal yung illegal Tignan nyo, simula nung nilegalize niya ang Pogo, pagpasok sa Pilipinas, ang daming mga undocumented Chinese na nakapunta dito at sila pa yung mga matatapang. Yan, pasintabi po sa mga Filipino-Chinese na mga matitino. Ang dami po talagang mga Chinese national na nakapunta sa Pilipinas na walang documents. Tignan nyo, sa Davao merong nagkuha ng dalawang Chinese kumuha ng passport. Pilipino ang ipinangalan. Tapos may estudyante kumuha ng birth certificate. Peke, 200 katao. 200 katao gumamit ng peking birth certificate at nagparehistro pa. Tignan ninyo yan. Kaya mga DDS, magsigising na kayo, mga hayop kayo. Susunod. Bukod dyan mga kababayan. Eto na, sunod. Ano na naman ito? Ito, maganda ito, mga kababayan. Huwag po kayo magalit sa akin.